among topic 5, which is the wave propagation of transmission line. Tapos ang akong i-example problem karon is about transmission line. So consider a transmission line with the following parameters: characteristic impedance represented by ZO is equal to 50 ohms, and a load impedance of represent ZL, which is 75 plus G50 ohms. The line operates at a frequency of 1 GHz. Calculate the coefficient at the load and determine the voltage standing wave ratio or VSWR on the line. So duha atong pangitaon ani. Kabalo ng gurutan sa transmission line kana man ang makita nato sa dalan nga nag-alaan ang kuryente. So ang atong pangitaon is the coefficient at the load sa load nga naa sa transmission line. So para makuha na siya kani nga equation ang atong gamiton. So na naman tayo given nga ZO is 50 ohms tapos ZL kani siya nga value. Disregard lang nato sa frequency kay gihatag lang man na siya para ma-detailed kayo ba. So, dire magsugod na ta. Isulat nato si ZL 75 plus G50 ohms. Disregard lang sa nato na siya. Tapos minus 50 ohms. Disregard na siya. So, 75 plus G50 plus 50. So, ang may tabuan ni, kung i-direct na nato sa substitute, so naan na lang tayo nabilin niya 25 plus G50, tapos 125 over plus G50. So, makita na to. And ganun siya, numerator o denominator is divisible by 25. So, ato siyang i-divide both numerator and denominator to 25. So, natin mabilin niya kani siya nga coefficient, which is 1 plus G2 over 5 plus G2. So in order para ma-simplify ni siya, ato siyang i-times sa conjugate denominator. Ato siya i-multiply sa conjugate niya. So may conjugate ani plus, so minus. So ato na siyang minus G2, multiply na nato siya 5 minus G2. So karon, based sa akong calculation sa akong paper, na niabot tataan niya nga higayon. So kani siya is also equal kang 5 minus G2 plus G10 minus 4 over 5 squared minus G2 squared. So from that, ato ni siya i-simplify. So unsa may simplification ani? So 1 kay 5, same terms atong i-add kibali 5 plus negative 4 na tayo 1, tapos negative G2 plus G10, so it gives us natay G8 over kani siya, unsa may mahitabuan ni ma-cancel si J. Kay nagka-squared man siya. So, ang mabili nimo is 2 squared. Nga na kay mahitabo nga, ang mo resultant is 29. Kay 25 plus 4 naman na siya. 25 plus 4. So, ang mahitabuan ni is kay 29. So, mao na kibali ni. Pero, kung inahin ang atong kuan result, dili na to mahibalaan jud unsay assumpted. So, atong buhaton is ato siya into decimal point, and kani siya pwede na gid siya ma-answer. Pero mukuan ta into decimal point, this is approximately equal to 0.0345 plus J 0.276. So, pwede sa di siya ma-answer. Isang asa aning duha, pwede ma-answer. Kani siya is the maugid siya answer, pero kani siya maoy atong giito decimal point. So karon nakuha na nato unsay coefficient at the load. So nanata, ang ikaduha na punta sa ikaduha na taging pagita, which is ang letter B. Simple ra kay na siya is kung mangita ka, determine the voltage standing wave ratio or VSWR on the line. Ang voltage kibali nga naa sa linya. So, ang ato nang gamiton ana is kadtong equation nga VSWR
equals to 1 plus the absolute value of the coefficient atong nakuha, 1 minus over 1 minus the absolute value of sa coefficient atong nakuha. And when you say, and kung makakita na kaning absolute value, it is the magnitude. So, unsa may ginabuhat sa magnitude? Di ba ato siyang i-square root? Unsa na ito i-square root? Kani nga number o kani nga number. So, mabot na tayo na akong point. So, ato sa i-calculate unsa iyahang square root. So, sige balik. 0.345 squared plus 276 squared. So, from kani, kung input din mo siya sa calculator, hatagan kaniyang answer nga 0.278. So, maano ni siya equivalent sa imuhang kani. But this is not the answer. Ato ni siya i-distribute diri or substitute di ay. Sa yung code term. So, pag-aranin mo, plus, na ka, 278, para dili na ka maglibog o calculate. 278, so, ato na siya i-input sa calculator, dali naman na siya i-input. So, mahatagan na niya 1.77, and wala siya unit kay tungod, ratio man siya. Nakita naman tayo, ratio numerical man siya, so wala siya unit. So, ang pasabot ani, mo na siya atong VSWR, mo na siya voltage standing wave ratio sa bilinya. Sa isa ka linya, inani nga ratio iyahang experience kibali 1.77. So, from this equation, gikan ani nga equation, padulong diri nga equation, nakuha na to ang coefficient o ang voltage standing wave ratio nga niagi or na-experience sa atong gi-assumpted nga transmission